Alam kong maraming gumugulo sa isip mo ngayon. Mga problemang hindi mo masabi. At mga tanong na paulit-ulit mong tinatanong sa iyong sarili. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Yung pagod na hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. Pero sandali lang. Hindi ba't may mga pangarap ka? Mga pangarap na minsan mong ipinangako na hindi mo susukuan? Alam kong hindi madali. At hindi ko sasabihing magiging madali ang bukas. Pero kailangan nating magpatuloy. Kaya kapit lang, huminga ka ng malalim at magpatuloy. Dahil balang araw, masasabi mo rin sa sarili mong nagawa ko at kinaya ko. Kaya sa tingin ko ay paulit-ulit nating bibisitahin yung lugar na to. Dahil talagang ito yung gusto natin sa isang campsite, yung tahimik, maaliwalas, merong dagat, at meron kang kapayapaan na mararamdaman sa sarili mo. Napakalambot ng baboy. Parang gelatin. Balik na ulit tayo sa ating paghahanap ng spot dito sa Zambales. At sana yung makita naman natin na spot ngayon ay tabing dagat. Dahil nga kanina ay galing na tayo sa ilog. Tapos parang napupusuan ko ngayong araw na pumunta naman tayo ng dagat. Dahil nga ang Yoma Menyo ay talagang unti-unti ay napapamahal na ng gusto sa dagat. Kaya sana ay makita tayo ng magandang spot na tatambayan natin na tabing dagat. Pero kung wala naman tayong makitang available na dagat na mainam-inam dito sa Zambales, bahala na kung ano yung makita natin. Ang mahalaga nga lang ay mag-enjoy tayo dun sa ating spot na mabibisita. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything cause you're stuck on my mind. Nakalimutan ko na ang gumawa ng video natin. At ay nandito na nga pala tayo ngayon sa Gawing Palawig. At halos alas 11 na ng umaga ngayon. Ayun, maagang maaga yung pagdating natin sa magiging spot natin. Kanina nga pala ay may nakita ko sa mapa na campsite na dito lang rin gawi sa Palawig, Zambales. Bali hindi nga lang pala ito yung unang beses na magagawi tayo dito. Dati ay nakapunta na tayo dito, tapos may pinuntahan din tayong campsite dito. Nakalimutan ko na lang na kung ano yung pangalan ng campsite na yon. Pero ngayon ay iba yung ating bibistahin dito sa Gawing Palawig. Ayun, para makapaglibot-libot na rin tayo dito dahil ang dami kong nakikitang mga spot dito. Kaya okay din minsan na nag-i-scout muna tayo sa isang lugar kahit ikot-ikot lang na ganito. Para pagbalik nga natin sa susunod, ay marami na tayong spot na alam at pwede nating puntahan. With me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Ang lakas ng hangin dito at sobrang presko.
Ay, nandito na nga pala tayo ngayon sa Alon at Apoy campsite dito sa Palawig. Ayun, sobrang ganda sa spot na to. Nagustuhan ko talaga dahil ayun, kung makikita nyo naman, sobrang mapuno dito sa spot. Tapos hindi tayo masyadong maaarawan, kaya ma-enjoy natin ang gusto dito. Tapos ayun, sobrang hangin ngayon dito dahil nga nasa tabing dagat lang tayo. Nakaka-relax dito sa lugar. Sobrang payapa. Tapos iilan lang yung mga campers na nandito. Pagka kayo ay pupunta nga pala dito sa Alon at Apoy, ay kailangan nyo magpa-reserve. Tayo kasi kanina ay nakiusap lang dun sa may-ari para pagbigyan tayo na mag-overnight dito. At ayun, buti na nga lang ay mabait yung may-ari, kaya pinagbigyan tayo na mag-walk-in na lang dito sa spot niya, dito sa campsite. Ayun, sobrang luwag dito. Nakakakalma itong napuntahan natin na bagong spot dito sa Zambales. At ayan lang yung dagat. Ilang lakad lang ay makapunta na kayo at makapag-relax na kayo dito sa dagat nila. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. Set up na tayo ng ating tatambayan para mamaya ay mag-chill na lang tayo dito sa pwesto natin. I'm alone. Ito nga pala yung isa sa pinaka-favorite na part ko ngayon pag tayo ay nagse-setup ng ating tutulugan. Walang kahirap-hirap. Basic. To handle it all on my own. On my own. Magbaba na tayo ng ilang gamit natin. Yeah. Sobrang laking tulong nitong cooler natin. Ngayon ko nakita yung pakinabang niya sa bawat biyahe natin dahil ngayon ay may laman niya ng mga karne, tapos pinuno ko lang siya ng yelo, tapos yung mga ilang inumin natin ay nilagay ko na rin dito para lumamig. Ayan, malaking tulong ang cooler, kaya pag kayo ay mahilig mag-travel, kahit yung maliit na ganito ay magdala na rin kayo kung wala pa kayong ref. Basic setup na lang gagawin natin. Ayan, upuan, tapos dalawang mesa. Tingin ko ay all goods na to dahil chill lang naman yung ating pagka-camping na gagawin dito ngayon. Unahin na natin tong ating upuan para maya-maya ay makapag-chill na tayo dito. Nakaka-relax dito sa lugar. Alam nyo, isa to sa nagustuhan ko na binisita natin dito sa Zambales kasi sobrang daming puno sa paligid. Hindi talaga tayo mabibilad ng araw dito. Makapag-relax tayo ng gusto. Tapos masaya neto mamayang gabi. Sobrang tahimik dahil ilan lang yung tao na nandito ngayon. May bagong dating dito sa harapan natin. Tapos mamaya daw ay parang may isa pa atang sasakyan na papunta. Bali parang 3 lang yung magka-camping dito ngayon. Kaya solid talaga, hindi masyadong crowded dito sa campsite. Kaya pag gusto mo ng kapayapaan at ma-relax talaga ay goods na goods dito. Kaya bisitahin nyo pag kayo ay magagawin dito sa Palawig, Zambales. May papakita pala ako sa inyo na magagamit natin sa mga ganitong pagka-camping na ginagawa natin. Nung nakaraan nga pala ay pinadalan tayo ng Overland Experience ng windbreak. Bali, ang gamit nga pala nito sa camping ay parang extension siya dito sa ating side awning. Itong isa na to ay panggilid siya dito sa side. Tapos, ito naman ay para sa front. Ayan, 2 piraso yung pinadala sa atin ng Overland Experience. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Overland Experience, sa pagtitiwala nyo kay Yoma Men. At ayun, panigurado na gagamitin ko itong ARB na windbreak na to. Pag gusto nyo nga palang mag-order nito ay ilalagay ko na lang siguro sa description natin para makapag-avail na rin kayo ng ganitong windbreak. At magagamit nyo to sa tuwing kayo ay nasa ganitong lugar na medyo mahangin. Ngayon lang ako makakapag-assemble ng ganito. Kaya testingin muna natin.
Yung harap muna ang subukan nating ilagay. Hindi ko pa rin alam kung paano i-diskarte na ilalagay itong windbreak na to. Pero bahala na. Maaaral naman natin to. Ano yung nalaglag? Ayun, parang meron na pala siyang peg na kasama. Teka lang, kukunin ko. Ayun, may peg na rin siya nakasama para pag nilagay natin mamaya ay itutusok natin sa lupa. Ang awesome! Ang ganda man! Ito saktong-sakto to dito sa side awning natin. Saka may size nga pala to pagka kayo ay bibili. Dapat ay sakto dun sa side awning na nakalagay sa inyo. Ito ang nagustuhan ko sa ARV no? Parang nakaready na agad sa mga ganito, yung mga gamit nila. Tingnan nyo, ayan, sinusuot ko na lang dito. Wala pala tayong martilyo. Iyon ang kulang sa atin, kaya sa susunod, kailangan natin bumili ng martilyo para pagka ganitong nagse-setup tayo ay hindi bato yung ginagamit natin. Okay din yung may ganito, no? Para meron ko ding privacy. Pag gusto mo nang medyo nakatago ka, okay din pala yung may windbreak na ganito. Sobrang awesome na ng setup natin ngayon, ano? Mas magiging komportable na talaga. Tapos ang laki talaga ng tulong nitong windbreak na to. Kaya ayun, palagi natin ilalagay yan, lalo pag tayo ay nasa ganitong lugar, medyo mahangin or mainit. Tapos ang maganda, nakakadagdag space pa sa atin dito sa loob. Ayan, dito ko nilagay yung mga ilang gamit natin. Tapos dito may space din dyan. Kaya hayahay yung pwesto natin. Tapos yung park na to, ang ginawa kong open kasi nga pagkakukuha tayo ng gamit dito sa likod ng ating sasakyan para kahit papano ay maluwag. Tapos ayan, harap at gilid na lang para kahit papano ay may privacy tayo dito sa pwesto natin. Kahit na medyo marami yung tao dun sa park na yon, dito naman ay hindi tayo masyadong tanaw. Nakakatuwa lang ano. Yung setup ko na to ay dati pangarap ko lang. Pero ngayon unti-unti ay natutupad na. At ayun, siguro naman yung ilan sa inyo ay nasubaybayan nyo kung paano ako magsimula sa ginagawa natin na to. Nakakatuwa lang at ngayon ay kahit pa paano, nandito na yung pangarap natin. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Napasarap yung pahinga natin. Kanina ay nagtatambay-tambay lang ako pagkatapos nating mag-setup. Tapos ay na nga, nakakatulog na ako. Sobrang nakaka-relax kasi talaga pagka nasa ganitong nature ka, no? Tingnan nyo yung view natin sa paligid. Sobrang ganda. Tapos yung tunugan ng dagat ay nakaka-relax talaga. Kaya, ayun, ako ay nakakatulog. At buti na nga lang ay nangyari yon para meron tayong lakas mamaya. Ganda talaga ng mga puno na nakatanim dito sa paligid nitong campsite. Nakaka-relax. Hindi ko alam kung puno ba ng pine tree yan o hindi. Yung mga taga-Sambales dyan na kamame natin, kung alam nyo kung anong klaseng puno to ay i-comment nyo naman sa YouTube natin para kahit pa paano naman ay magkaroon ako ng bagong kaalaman pagdating sa mga ganitong klase ng puno. Alam mo, sobrang tahimik dito sa pwesto natin. Kahit na medyo tabing kalsada siya ay hindi mo maririnig yung mga dumadaan dahil mas nananalo pa rin yung tunog ng kalikasan sa paligid. Kaya ay nakaka-relax ng gusto. Sarap mo na magtatambay dito sa pwesto natin. Ayun yung isang kasama natin dito na nagka-camping. Sobrang tahimik lang rin nila. Yun ang maganda dito sa alon at apoy eh.
Nakausap ko kasi kanina yung may-ari. Tapos na sabi niya sa atin na hindi daw siya pumapayag na yung pumupunta dito ay may dalang Bluetooth speaker o kahit na ano na magpapaingay dito sa campsite niya. Kaya sa tingin ko ay paulit-ulit nating bibisitahin yung lugar na to. Dahil talagang ito yung gusto natin sa isang campsite, yung tahimik, maaliwalas, merong dagat, at meron kang kapayapaan na mararamdaman sa sarili mo. Yeah. Kaya na medyo palubog na yung araw. Siguro ay magsisimula na akong gumawa ng ating kakainin para mamaya ay magchichill-chill na lang tayo. Meron nga pala tayong iihawin na baboy para maiba naman dahil nga kahapon ay nagtapad na tayo. Ngayon naman ay mag-iihaw tayo ng ating kakainin. Sobrang dali pala talaga magpaliyab ng uling pagka ganitong gamit mo ay blowtorch, ano? Susunod nga, magdadala na tayo madalas ng ganito para pagka tayo ay mag-iihaw, ay basic na lang. Gusto ko lang ipagyabang sa inyo itong ating iihawin na baboy. Bali, binabad ko lang to sa ketchup, toyo, kalamansi. Tapos nilagyan ko ng paminta at konting asin. Tapos ihaw na natin para makakain na tayo at aagahan natin ng ating hapunan ngayon dahil medyo nagugutom na ako. Bango! Ang dami kong iihawin pero mag-isa lang tayo. Hindi kaya kasi dinamihan ko para meron na tayong kakainin bukas ng umaga. Tapos mamaya syempre babawi tayo ng maraming kain para magkaroon tayo ng lakas. Let's eat! At ayun na nga, naluto na ang ating inihaw na baboy. Tapos sinabayan ko ng talong. Excited na akong tikman itong ating inihaw. Tapos, inisip ko magkakamay na lang tayo eh. Iba kasi talaga yung pag kumakain ka ng nakakamay, ano, parang mas damang-dama mo yung sarap ng pagkain, ano. Ayan, yung mga nanonood ngayon, ay tatakamin ko muna kayo dito sa aking inihaw na baboy. Tapos, gumawa nga pala tayo ng sausawan na toyo na may kalamansi at sibuyas. Ayan, first bite ko na tong inihaw ko at naglalaway na talaga ako. Ayan, amoy pa lang ay masarap na. Kaya ayun, kakain na tayo ngayon ng ating hapunan. Medyo maaga pa eh, pero i-advance na natin. Ang sarap. Napakalambot ng baboy. Parang gelatin. Para sa mga biyahe natin sa susunod, ay mag-iihaw na tayo palagi ah. Ang sarap pala mag-ihaw, no? Sarap. Akit na tayo. Yeah. Nakapaglinis na rin ako ng aking katawan. At sa tingin ko ay all goods na ang lahat. At ako ay na-enjoy ko na ang katahimikan nitong lugar. Kaya ayun, magpapahinga na tayo ng maaga ngayon. Good night every guys. Mag-i-sleep well na muna ako. Kita-kits bukas. Dreaming of you.
Morning, every guys. Haba nang naging tulog natin. Bawing-bawi yung pahinga ko kagabi. Tapos talagang nasulit nga natin yung magandang lugar na napuntahan natin. Napakasarap talaga sa tenga pagka nasa kalikasan ka. Ito yung hindi nakakasawa sa ginagawa natin. Kaya kung mapapansin nyo nga ay palagi tayong nasa nature. Ito yung gusto ko kasi pagkagising mo, kung hindi ilog yung maririnig mo o mga huni ng ibon, tunog naman ng dagat yung alon niya. Ayan, parang musika. Kaya kanina pa nga pala tayo gising at ako ay ini-enjoy ko lang rin talaga itong spot natin dito sa Alon at Apoy. Ayan, sobrang solid ng spot na to. Kaya ayun, marami akong ginawa dito na hindi ko na lang rin na binidyo dahil nga gusto kong mag-relax. Pagka talaga tayo nasa biyahe minsan, mas pinipili ko na enjoy ng walang camera. Dahil minsan nakakaano rin pagka puro video ng video, alam mo yon. Hindi mo na-enjoy yung spot masyado. Kaya minsan binibigyan ko rin talaga ng time yung sarili ko para kumalma lang, damhin ng gusto yung kalikasan. Kasi pagka nagko-content tayo, masyado na lang ako nakapokus dun sa ginagawa natin na pagbibideo. Kaya minsan talaga ganito, nagtatambay-tambay lang ako. Ito nga pala yung isa sa mga paborito ko na ginagamit natin pagka nagka-camping tayo. Itong small na ventilador na Gisulife na galing pa kay Ninya. Ngayon ay gamit na gamit natin yan. Ang tinatagal nga pala ng battery na yun ay halos nasa 8 hours din. Kaya pagka tayo ay nasa biyahe, yan talaga yung madalas na ginagamit ko. Sakto paggising mo ay okay na kahit paano ay nalamigan ka na buong magdamag. Saka ang maganda naman kasi dito nga pala sa pwesto natin ngayon ay sobrang lamig talaga. Kaya kaninang madaling araw ay nakabalot lang ako ng kumot dito. Alam niyo, unti-unti ay nagugustuhan ko na ng gusto itong tent natin dahil kahit paano ay nalalaman ko na yung talent niya dito sa loob. Ayun, papasilip ko nga pala sa inyo, medyo paliit nga pala itong tent natin. Kaya yung paa natin ay dyan nakalagay, tapos yung parting ulo ay nandito. Ayun, para lang rin may idea kayo, para pag gusto nyong bumili ng ganitong tent, ay alam nyo na yung magiging itsura, saka magiging posisyon nyo. And pag pumarte tayo dito ay medyo tumatabingi na tayo. Sa compact nga kasi siya na tent. Saka kaya nagustuhan ko nga rin to ay mas magaan kumpara sa gamit natin dati. And sobrang solid dito, ano? Daming puno sa paligid. At alam ko na nga pala kung ano ang tawag dito sa puno na to. Hindi siya pine tree. Agoho pala ang tawag sa puno na to dito sa Zambales. Kaya ayun, alam ko na hindi siya pine tree. Salamat sa kaibigan natin at sinabi niya sa atin kung ano yung tamang tawag sa puno na to. Salamat Google. Yeah. Baba na tayo. Tayo ay maglakad-lakad dito sa paligid para kayo ay mapasyal na rin. Ayun, nakaangat pa yung aking buhok. Ayun, sobrang awesome na awesome ako dito sa spot. Dahil ngayong umaga ay 3 lang yung campers na nandito. And isang nakasetup dito, tapos isa doon. Kaya maluwag na maluwag. Tahimik na tahimik dito kagabi. Yun ang masarap pagka nakatsyempo ka ng campsite na ganito. Walang mga maiingay sa paligid. Talagang marerelax ka ng husto. Tapos ang dami pang pwedeng pagpwestohan dito. Ang luwag, ang dami yung pwedeng pagpilian na maglalatag kayo ng inyong camping gears ba yun? O mga tent. Ayun, ang luwag rin sa part na to. Kaya talagang ayos na ayos. Hindi ko alam kung ano to eh. Itong part na to, lapitan nga natin. Parang swimming pool to dati. Hindi ko lang sure ha. Baka mamaya palaisdaan pala to. Palaisdaan. Ayan, parang may mga isda. Baka mamaya naguhulog pala ng isda dito.
Parang swimming pool kasi may mga bato-bato sa paligid. So bakit nga bala maglalagay ng swimming pool dito eh? Ayun na nga yung dagat sa kabila lang. Siguro nga ay ano yan, nilalagay ng isda. Ayun, magdadaldal muna tayo dito habang ako ay naglalakad at nililibot kayo dito sa spot na napuntahan natin dito sa Alon at Apoy. Tapos ayun nga pala, yung CR nila dito. Tapos ayun yung urungan, kaya kompleto. Pagka pumunta kayo dito ay nasa inyo na lahat. I lost you from the start. Someone said your heart is golden. All I got was my heart broken. I can see the times coming just for you, for you. Kain na tayo ng ating agahan at nagsangag nga pala ako ng ating kakainin. Tapos yung natirang mga baboy kagabi ay sinahog ko na lang dito sa ating fried rice para kahit wala na tayong ulam ay all goods na. Kain na tayo para magkaroon na ng laman ang ating tiyan para mamaya ay marami pa tayong lakas na gagamitin habang tayo ay nagchichill dito at naglilibot-libot. Oh. Ang init! Nagtimpla na rin tayo ng ating kape. Favorite ko to eh. Dami kong favorite, ano? Ganun talaga, di ba? Pag kasi nasa ganitong biyahe ka, marami ka talagang gustong kainin, ano? Nakakagutom mo sa pagka nasa nature ka. Yung mapapansin nyo, di ba? Medyo nagkalaman ako. Well, kain ako ng kain pag nasa travel, nasa nature. Kakagutom mo si talaga, di ba? Ay, magtimpla na tayo ng ating kape. Konti lang ang tubig dapat, di ba guys? Yan, konti lang. Ayan, mamaya natin inumin yung ating kape. Gusto ko munang kumain ng kanin. Sarap. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, kumain na rin kayo ng agahan nyo kung umaga nyo ito mapapanood. Sarap na itong kape. Buti na nga lang pala, nadala pa natin itong mug natin na to. Dahil nung nakaraan nga pala ay may umaarbor sa akin ito. Ayun, si Tita Len de la Merced. Ayun, shoutout sa iyo Tita at maraming salamat sa suporta na binibigay nyo kay Yomamen. Isang araw ay pupunta ako sa bahay nyo at idadaan ko na itong mug mo. Kaya ayun, pasensya na at nagiging busy lang talaga ang iyong anak-anaka na si Mamen. Pero soon ay dadalaw ako dyan, tapos patikim na rin ako ng masarap na ulam na niluluto mo. Sarap talaga nitong Spanish latte na to ng UCC. Ayun, nakadalaw tayong timpla ngayon. Tapos ayun, panay ako higop ng kape dito habang nakikinig ng mga tunog dito sa kalikasan. Nakaka-relax ano pagka may kape ka, tapos nasa nature ka. Tapos ganito ka sarap yung kape na tsempuhan natin dahil kahapon nga, dumaan lang ako sa 7-Eleven tapos sakto nakita ko to. Bumili ako at sinubukan lang naman natin tapos ayun, buti na nga lang ay bumili tayo at least nalaman natin na masarap siya. Sa susunod ay magbabaon na tayo palagi yan. Ay mag-chill-chill muna tayo dito habang humihigop ng masarap na kape. Tara guys, at magpapasama lang ako sa inyo sandali at may ipapakita ako sa inyo dito sa ating spot para pag nabisita nga kayo dito ay alam nyo na yung itsura, di ba? Sobrang kalmado dito. Yun ang masasabi ko dito sa lugar na to. Nakaka-relax lang gusto.
ito na ang ating paboritong istorya sa ating pagbablog. Ayan. Papakita ko sa inyo yung banyo dito. At syempre, gagamitin din natin, di ba? Kila Tatay Danilo, ay sa pagkakaalala ko, wala ring bubong kagaya nito. Pero ang presko, ano? Pagka nasa nature ka, tapos walang bubong yung CR, ay okay lang, nakaka-relax. Kasi habang umiiri ka, ay nakikita mo yung mga puno sa paligid. Kaya all goods din talaga eh, no? Ayan, naparami yung kain ko kanina, men. Kaya ngayon, ay ilalabas ko na lang muna. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments, all that near you, only God knew about. All those little moments. Basic.